Magandang araw sa inyong lahat, mga gili naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng lihim kasaysayang na ipinadala ni Nelia dito sa ating dulang Love and Memories. Masakit ang loob ko sa pagdalo ko sa kaarawan ni Ditas dahil nakita ko na may pagtingin si Buddy kay Ditas at nagpalakpakan pa ang mga bisita sa kanilang pagsasayaw. Kaya uminom ako ng alak at parang umiikot ang paningin ko nang lumapit si Noel sa akin at isinayaw niya ako. Kumapit ako ng maigpit sa kanya para hindi ako matumba. Kinabukasan, hinintay ni Buddy ang aking paggising at Anong sinabi mo, Nelia? Sumapang ako. Bakit mo sinabi yan? Ano bang ginawa ko? o diba? Sinolo mo ang pakikipagsayawan kay Ditas at nagpalakpakan pang mga bisita ha? At gustong gusto mo naman ang nangyari. Nagkakamali ka sa sinabi mong yan. Tama na! Huwag ka nang magsalita. Nakakainis ka talaga. Sige, susundin kong sinabi mo para di ka na magalit. Alam mo ba, ha? Ikunento ko sa mga kaibigan ko na napakabuti mong tao. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali pala ako. Nelia, kung ano man ang nakita mo na kapintasan ko, pasensya ka na. Talaga naman na nagpasensya ako sa'yo. Kaya pwede ma, wag mo nang ulitin ang ginawa mong yon. Buti na lang at hindi ka hiniyan ng may gusto na isayaw si Ditas. Kung hindi, aywan ko lang. Sige, iwan na kita dito at papasok na ako doon sa kwarto. Uulitin ko ang paghingi ng sorry sa nagawa ko. Ang walang hiya. Si Ditas yata ang kursunada niya. Nagsisisi ako ngayon kung bakit ko pa ipinakilala kay Ditas ang mokong na to. Sana hindi ko na siya pinakilala. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at gising ka na, Delia. May itatanong lang ako sa'yo. Ha? Ano po yun, Mama? Bakit ka naglasing? May problema ka ba? Hindi ka naman sanay na uminom ng alak. Bakit mo ginawa yun? Kwan po kasi, Mama. Nagkantsawan yung mga kaibigan namin. Ayaw ko sanang uminom pero pinilit nila ako. At yun, inubos namin yung isang boteng alak. O, tignan mo ang nangyari. Buti na lang at kasama mo si Bade na nag-uwi sa iyo dito sa bahay. At hindi mo alam dahil pagdating mo dito ay lupaypay ka na. Sorry, Mama. Yung red wine lang sana ang titikman ko eh. Kaya lang, pinilit nila akong uminom ng hard. Kaya pinagbigyan ko sila. Ang nasa isip ko alam niyo na, kasama ko si Buddy, walang masamang mangyayari sa akin. Hayon. At iniasa mo pa kay Bade ang pag-uwi mo ng lasing. Sada ay huwag mo nang ulitin. Kung hindi, ay hindi ka na makakatalo sa mga okasyon. Naintindihan mo? Sorry na, Mama. Hindi ko na uulitin talaga. Sige po, sandali ha. Iinom muna ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Dahil hanggang ngayon may hangover pa ako.
Naku, buddy. Akala ko, di mo tutuparin ang sinabi mo na dadalaw ka rito sa bahay. Siyempre gagawin ko ang pangako ko. Gusto ko rin na makipagkwentuhan sa'yo. Kumusta na si Nelia? Di ba lasing na umuwi sa bahay nila? At alam ko, sisirmunan siya ng kanyang mama. Oo nga eh. Alam mo ba na galit siya sa akin? Dahil hindi na raw kita binitiwan. Tayong nagsayaw ng matagal. Yung ibang binata na gusto kang isayaw, hindi na nabigyan ng pagkakataon. Naku, sabi lang niya yun. Idinadahilan ang iba. Pero alam ko na nainis sa'yo dahil hindi mo siya sinayaw. At nakita ko na ayaw kanyang makipagsayawan sa iba. Ano? Alam mo, gusto ko sanang ipaliwanag na ikaw ang may gusto. Na ako ang kasayaw mo hanggang matapos ang sayawan. Sana sinabi mo sa kanya para hindi siya magalit sa'yo. Alam mo, ang kaibigan kong yun ay matampuhin. Kaya pag hindi na mainit ang ulo, ay ipaliwanag mo ang dahilan. At nang hindi na siya magagalit sa'yo, di wala ka ng kasalanan sa kanya. Oo, Ditas, yun na lang gagawin ko sa susunod para magkaayos kami ni Nelia. Matampuhin pa rin hanggang ngayon. Masahiring kausap si Ditas at maunawain pa. Sana pakinggan ni Nelly ang paliwanag ni Ditas na wala akong kasalanan, na ako lang ang kasayaw ni Ditas. Pambihira talaga si Nelia, oh. Parang isip bata. Hindi lang kami hinayaan ni Ditas. Alam naman niyang karawan ng tao. Hindi lang inunawa. Baka yun ang gusto ng kaibigan niya na ako ang kapartner sa pagsasayaw. Mabuti pa. Pupunta muna ako dun sa amin para madalaw ko naman si Inay na di ko na nakita nang dalawin ako ni Itay sa bahay ni na Auntie Aida. Sana naman gumaling na si Inay. Dahil may sakit daw nang pumunta si Itay dun sa tinitirahan ko. Kumusta na kaya ang Inay? Kumusta na siya? Oh, Inay, kumusta na kayo? Ano nang pakiramdam niyo? Gumaling na ba kayo? Ay, oo naman anak. Lumakas na ako. Lalo na nakita na kita. Ikaw, kumusta ka naman doon sa tinitirahan mo? Hindi ka ba nila inaapi? Ay, hindi po, Inay. Mabait po si Auntie Aida. At matulungin pa sa mga nangangailangan ng tulong. Lalo na ngayon na maraming nagkakasakit dahil kulang ng masustansyang pagkain ang kinakain nila. Ay nako, tama ka dyan. Dahil marami ang walang trabaho. At saka marami pa silang mga anak. Ay nako, kulang ang kinikita nila sa kanilang pangangalakal. At marami din ang nagkakasakit na walang pambayad sa ospital. Kaya namamatay na lang sila. Ay kaya mag-ingat ka doon anak ha, sa mga kinakain mo. Mas mabuti ang gulay at isda na ulamin mo. At saka prutas na lang ang merienda mo. Siya nga pala, Inay. May dala po akong prutas para sa inyo na Itay. Padala ni Auntie Aida, mga mangga at abukado. Aba, masustansya yan anak. Kaya kumain ka doon ha, ng marami. Marami yata silang bunga ng abukado at mangga, di ba? Kaya huwag po kayong mag-alala sa akin, Inay, para hindi kayo magkasakit. Ang isipin ninyo, wala pa ako dito at lagi ko po kayong dadalawin kung wala pa akong pasok.
Sinabi ko na nga ba nandito ka sa bahay ninyo at nagmumukmuk. Ano bang problema mo? Wala naman Bakit? Sino bang nagsabi sa'yo na may problema ako? Teka, nakausap mo ba si Buddy? Oo, pumunta doon. At sabi ay galit ka raw sa kanya. Pero alam mo friend, mali ang iyong hinala na siya ay may gusto sa akin para maging partner kami ng gabing yun. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ditas? Sinong nagsabi na hindi ka makipagsayawan sa iba? Ako mismo ang nakiusap kay Buddy. Ayaw sana, baka may magalit daw sa kanya. Lalo na kung may nobyo ako. Pero sinabi ko na may nanliligaw. Pero ayaw ko sa kanya. Naku, friend, akala ko kasi may pagtingin ka sa kanya at ganun din siya sa'yo. Tapos pinagsalitaan ko pa ng masasakit, yun pala wala siyang kasalanan. Talagang wala. Teka, baka nainis ka rin sa akin ha, dahil hindi kanya naisayaw. O, hindi ba? O, aminin. Aminin mo ang nararamdaman mo para sa kanya. Ewan ko, pero paano to, friend? Baka napahiya siya sa mga sinabi ko sa kanya. Anong gagawin ko ngayon? Ano, Ditas? Buti na lang at naswertihan ko. Natanggap akong gasoline boy para may kita ko habang nag-aaral. At hindi na ako problemahin ng mga magulang ko. At may libre rin na tirahan. Mabait din yung maging amo ko. Naawa siya sa akin nang sinabi ko na mahirap ang buhay namin. At umaasa sa kita ng aming bukirin na hindi naman araw-araw ang kita. Kailangan na sabihin ko na kay Auntie Aida na aalis na ako sa bahay nila para hindi na mainis si Nelia sa akin. Dahil wala naman akong kasalanan. Di bale, sinabi na ni Ditas na tutulungan niya ako para ipaliwanag kay Nelia ang totoo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Bakit ba, di? May sasabihin ka ba? Tungkol saan ba? May problema ka ba dito sa amin? Wala naman po. Pero pumasok po akong gasoline boy para may kita ako habang nag-aaral. At hindi na ako aasa pa sa magulang ko. Ano? Pumasok kang gasoline boy. Bakit? May hindi ka ba nagustuhan sa pagtira mo dito sa bahay namin? Sabihin mo. Ano ba ang hindi mo kursunada? Wala naman po, auntie. Kaya lang gusto ko lang maranasan ng magtrabaho habang nag-aaral. Ganun ba? Pero hindi pa alam ng itay mo na aalis ka dito sa amin. Dapat ko bang sabihin sa itay mo? Wag na po kayong mag-alala. At sasabihin ko kay itay ang plano ko para hindi sila mag-alala sa akin. Sige, ikaw ang bahala kung yan ang plano mo. Pero pag nahirapan ka, ay bumalik ka lang dito at bukas ang pintuan namin para sa iyo. Opo, auntie. At maraming salamat sa inyo at naunawaan po ninyo ang gusto ko para kumita naman ako para sa aking panggasto sa aking pag-aaral. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Talagang nakakainis. Hanggang ngayon, di pa kami nakakapag-usap ni Buddy.
Siguro, laging nagtitext sila ni Ditas. At pag nagtext ako kay Ditas, di rin nagre-reply. Nakakainis talaga. Delia, buksan mo ga ang pinto. Ha? Si Mama. Sandali lang, Mama. Nandyan na. Oh, Mama. Bakit po? Ano bang sasabihin niyo sa akin? Halika na doon sa hapagkainan at kakain na tayo. Di pa ako gutom, Mama. Ang mabuti pa, tawagin niyo na lang yung unggoy na yon at siya na lang ang kasabay niyong kumain. Ano? Si Buddy ba ang tinatawag mong ugoy? Naku, huwag kang pinsasera. Siya lang naman ang kasama natin dito sa loob ng bahay, di ba? Di, tawagin niyo na lang siya. Naku, iha. Wala na siya dito. At pumasok na gasoline boy. At di na raw titira dito. Ha? Hindi na titira dito sa atin, Mama? Diyos ko, siguradong nasaktan yun sa mga masasakit na salitang binitawan ko. Oh, bakit natahimik ka dyan? May sinabi ka ba sa kanya na hindi niya nagustuhan? Ha? Wala po, Mama, wala. Bahala na siya sa buhay niya. Alam mo, Kanor, parang may nahalata ako sa anak natin. Parang may mabigat sa dibdib na dinaramdam. Ikaw naman, Asyang, ganun lang yun. Dahil hindi siya sanay mapalayo sa atin. O, tignan mo. Dinalaw pa tayo. Tama ka. Pero may kutob ako na may hindi siya nagugustuhan doon kina Aida. Baka hindi sila magkasundo ng anak ni Aida. Siyempre, matagal na hindi sila nagkita. Anong malay mo? Baka ayaw niyang kasama si Buddy. Bakit ayaw niya si Bade? Madali mang pakisama yung anak natin Mabait naman siya, hindi ba? Sa bagay, alam ng anak ni Aida na galing probinsya si Buddy. At di rin sanay sa ugali ng mga tagalunsod. Baka may hindi maintindihan si Buddy sa dating kalaro na si Nelia. Nako, kung nagbago ang panahon, siguradong hindi nagbago ang ugali at kilos ni Nelia. Yun. Nako, siguro nga. Kaya pag pumunta si Buddy dito, ay tanungin natin, baka may problema siya sa anak ni Aida para hindi maguluhan ang isip ni Buddy at makapag-aral siya ng mabuti. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Kailangan makausap ko si Ditas para malaman ko kung nasabi na niya na walang dapat problemahin si Buddy. Dahil naiintindihan ko na. Sasabihin ko kay Ditas na bumalik na lang si Buddy sa bahay namin. Dahil nagkamali akong hilala at kailangan na humingi ako ng dispensa sa kanya. At sana maintindihan ako ni Buddy. Dahil hindi ko naman sinasadya. Nasaktan ang kanyang damdamin. Pupuntahan ko si Ditas para malaman ko kung ano ang plano ni Buddy, kung babalik siya dito o hindi na. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Malapit na ako sa bahay ni Ditas. Sana hindi siya umalis para magkausap kaming dalawa at sasamahan ako sa gasolinahan na pinagtatrabahuan ni Buddy. Kuya, para na po. Sana
walang gagawin si Ditas para masamahan ako dun sa kinaroroonan ni Buddy. Ha? Teka, may kausap si Ditas ha. Pero nakatalikod. Hindi ko makilala. Ha? Nakita ko ni Ditas at kinawayan niya ako. Lumingon. Kakausapin ko siya. Ha? Hindi eh. Hindi totoo ang nakikita ko. Hindi! Ano kaya ang nakita ni Nelia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimbang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.